napaka-pogi pa rin talaga na sniper, no? Ayan, no? Ewan ko saan galing tong gasgas na to. 2 years and 10 months, ito na yung tunog niya mga amigo. Odometer natin. Segunda na agad tayo, no? Woo! Hey! What's up sa inyo mga amigo? Alright! It's me again, Kamoting Noypi on your screen na naman mga amigo. Woo! Solid, solid. Solid ng panahon dito mga amigo sa Mindanao Avenue. So yun nga mga amigo, no? For today's video, nais kong ipaalam sa inyo na itong Yamaha Sniper 155 ko ay mayroon ng edad na years and 10 months. Alright! Yes sir! Yun oh, sobrang bilis ng panahon mga amigo. Hindi talaga natin namamalayan. So yun nga, lagi kong sinasabi sa inyo na sobrang bilis lang talaga ng panahon. Hindi natin namamalayan na yung mga motor natin ay matagal na rin sa atin. Yung edad natin habang pausbong, ganun din yung edad ng ating mga motor na pinangarap lang natin before, no? And tulad ng sa akin mga amigo, itong motor na to ay pinapangarap ko lang dati. Lagi ko lang sinasabi before sa sarili ko na magkakaroon din ako ng ganitong klaseng motor. Mga panahong Sniper 135 na era pa lang mga amigo, pinangarap ko na talagang magkaroon ng Sniper. And then, ito na yung Sniper ko mga amigo. 2 years and 10 months na siya sa akin. And until now, na-enjoy ko pa rin siya. Pa rin talaga ako nagsasawa sa motor na to. Gustong gusto ko pa rin talaga yung throttle and yung forma na ito. And then, todong ingat lang talaga yung ginawa ko mga amigo sa motor na to. Yung unseen naman mga amigo, no, halos bago pa lang din talaga siya. Yun o, kung makikita nyo yung tindig niya mga amigo, nakaka-solid pa rin talaga. Mga amigo, sa loob ng 2 years and 10 months, ano nga ba ang nalagay ko sa sniper ko? Ano na nga ba yung mga binago ko sa sniper ko? Ano nga bang mga issue na encounter ko dito sa motor na to? Kamusta nga ba yung performance, power, bilis, no? So bago ang lahat mga amigo, nais kong pasalamatan lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin mga amigo. Ayun, dahil sa inyo mga amigo, patuloy pa rin ako sa pag-update ko sa inyo sa motor ko. Ayun, may paparating pala tayong blessings mga amigo dahil nga yan nga, sa patuloy nyong pagsuporta and magkakaroon na tayo ng konting biyaya ulit, no, na ipapamahagi lang din natin sa mga kapwa natin. So ayun mga amigo, abangan nyo na lang. Ayun, picture mo natin yung motor ko. Ayan, yun no, R15 no. Shoutout ko nga pala to si SL3938. Hindi ko alam kung ano ba talaga full name mo amigo, pero ayun, sabi niya dito sa comment, pa-shoutout amigo, God bless you. God bless you idol. And ayun, shoutout sa iyo amigo. And syempre kay Sir Mark Anthony Garbin. Ayan, salamat sa iyo Sir Mark Anthony Garbin. Ayan, sabi niya dito is solid followers here amigo. Sing tayo set. Palit rin ako ng 1448. Ito yata yung ano last upload natin na about nga dito sa 1448 na sprocket natin kay Sniper 155 ko. And yun, nag-comment siya. Ayan, shoutout sa iyo boss Mark Anthony Garbin. Shoutout amigo no. Salamat sa pag-comment and sa pag-support no, sa YouTube channel natin. God bless you all. Sa mga iba pang nagpa-shoutout, hindi ko kasi na-screenshot pa yung iba mga amigo, pero ayun, shoutout sa inyo mga amigo and comment lang kayo kung gusto niyo magpa-shoutout mga amigo. And tuloy-tuloy na tayo sa pag-update ko sa inyo and sa pagbablog natin regarding dito sa motor ko. Siyempre sa iba pang mga content natin like ride natin, maisabay yung content ko sa delivery kasi medyo ayun, bitin ako sa oras. Marami akong medyo busy lang talaga si amigo ngayon mga amigo. O nga pala, may nabili pala akong sticker mga amigo no. Sa online lang to, sa Lazada ko nabili. And yan, dito ko siya ikakabit. Ang purpose kasi na ito mga amigo kung bakit binili ko yung sticker na to, dahil dito sa gasgas. Ayan no. Ewan ko saan galing tong gasgas na to, pero sa katangahan ko lang din naman, kaya nagkaroon ng gasgas yung motor ko. Ayan. So ayan mga amigo, idikit muna natin to para matakpan siya. Yan, ito na lang gagawin natin. O diba? Parang wala lang. Parang wala lang gasgas mga amigo no? Makikita nyo. Diba? Lalong mas umanga siya no, mga amigo no? Kasi may nakalagay dyan no, Yamaha Liquid Cooled Sniper. Alright, diba? Parang yung ano latest model ng ano ngayon Sniper which is yung ABS partner. Yun no.
O, di ba? O, di ba? Yamaha liquid cooled sniper. Ang mahalaga dyan, natakpang mo yung ano eh, gas-gas eh. You know? Di ba? Parang ano lang siya eh, parang stock na sticker lang siya ni Sniper 155 eh. Yung sa ABS version kasi mga amigo, meron dito nakalagay na Yamalu. Parang ganito lang din yung design niya, no? Ayun na nga mga amigo. At atin nasimulan yung ating pag-review dito sa motor ko after 2 years and 10 months. Pero simulan natin ulit sa remote mga amigo. Yung remote na to mga amigo ay isang beses ko palang napalagyan ng battery, or napapalitan pala kasi yung unang battery na ito, which is yung stock na ito, is nakapundi na. So ngayon, itong nilagay ko dito is Maxell, yung tawag dito sa battery na nilagay dito, yung brand pala, I mean. So ayan, kung titignan natin, matagal-tagal na rin pala din mga amigo, no, since nang pinalitan ko siya. And susubukan ulit natin mga amigo ngayon kung all goods pa rin ba yung Maxell. Alright, di ba? Ang goods na goods pa rin yung performance niya. Solid pa rin naman yung battery. Ayan, wala pa rin tayong cover kasi nagbabalak ako na bilan siya ng cover na set, which is yung carbon ba yun? Meron akong nakita sa Lazada, and yun yung balak kong ilagay na dyan. Dito sa area na to, tamang linis lang talaga. Wala naman akong problema dyan sa makina. All goods pa rin naman. Yun, speaking of makina nga pala, ayan, bubuksan muna natin yung engine natin. Siyempre, sound check tayo after 2 years and 10 months. Ito na yung tunog niya mga amigo. Alright, diba ang linis pa rin, ang smooth pa rin niya talaga mga amigo, no? Yung tunog tsaka yung, alam mo yun, yung klaro yung ano niya, yung makina niya. Sa kakabilang side naman mga amigo, I think ganun pa rin siya. Ayun, no? Gusto ko yung sound niya, boom boom. Alam mo yun, yun yung nagustuhan ko dito sa motor ko na rin. Yung tunog niya na, ayun, no? Yun yung hindi nakakasawa dito sa Sniper mga amigo, yung tunog niya na boom boom. Alam mo yun, yung feeling na yun na para sa akin ang sarap ng pakinggan ng ganun. Kapag naka 155cc ka, no? Side mirror natin, ganyan pa rin yung mga amigo. Isang beses ko palang napalitan ni Cheese. Ito ngayon yung surface side mirror natin. Auto wall na accessories, CV natin, papalitan na rin natin yan. Sinusulit ko lang din. All goods pa rin naman siya, nakapit pa naman na goma. Kung anong tawag sa term na yan, basta nawawala, pampawala siya, pampakalma siya ng sarili. Parang anti-anxiety nga, anti-stress, no? Itong ano na to, corner na itong goma na ito ng RCB na ano, version na yan. DC Monera, tinanggal ko nga pala yung ano, yung box natin ngayon mga amigo, kasi susubukan natin ngayon yung speed niya. At ipapakita ko sa inyo kung gaano pa rin ka maganda yung performance ni Sniper 155. Medyo may edad na siya, no? Rear shock ko, RCB rin yan mga amigo. Turtle cable, RCB rin yan. So bali parang ang bala ko kasi dati puro RCB lang lalagay ko dito, pati yung mags, tapos yung mga caliper, no? Tsaka yung brake pad niya sana papalitan ko rin ng RCB, kaso nang hinayang lang ako kasi medyo mahal talaga. Same lang din naman ng stock na ano, na performance sila. And maganda siya sa disc, no? And di tulad netang mga ngayon na sa akin, which is itong nakalagay nga dyan sa caliper ko ngayon, brake pad, ano, masyadong matigas and ano lang kasi aftermarket. Kaya tingnan nyo naman, may tama na yung disc ko. Yung aking rotor disc mga amigo, kung makikita nyo, ayan, may tama na siya. Kung ganyan, ganito kasi yung kulay, or ayun, no, may mga kanto na dito, mararamdaman mo naman yan eh, pag hinihipo mo dyan mga amigo, may tama na talaga siya yung sa akin. So maghahanap ako ng, I think stock na lang din, genuine parts yung papalit ko dyan, no? Siguro isang bagsakan na lang lahat, pati yung sprocket ko papalitan ko na rin yan, pero hindi sa ngayon muna. Ano pa ba, ang foot peg natin, all goods pa rin naman yan lahat dyan mga amigo, wala akong binago. Battery natin, battery health ng ano naman, ng motor. Yan siya mga amigo, hindi ko alam kung nakikita ba siya sa ano, sa camera, kasi sa camera umaano siya eh, parang iba yung ano niya, mukha niya, parang hindi siya, parang gumagalaw-galaw. Ganun yung nakikita ko pag nag-edit kasi ako. Pero yung standard kasi 14 mga amigo pag naka-andar. Yan, 14 pa rin naman siya. Tapos hanggang dyan lang naman siya, 14.1 to something. Yung vibration niya naman, hindi naman ganun ka ano, kalakas naman yun. So odometer natin 50,000, alright, 50,054 na pala to mga amigo. Kasi ngayon ko lang talaga napansin na 50,000 na pala tong odometer ng motor ko. Yay! Ang galing! Ang galing! Ang galing!
Grabe, nasa 50,000 na tayo mga amigo, pero tingnan naman, healthy na healthy pa rin yung motor ko, di ba? At the same time, yung battery din, this consumption of fuel average natin 53.4 km per liter, napakatipid, di ba? Relate naman dyan yung mga naka-sniper natin na amigo. Sulit na sulit talaga siya mga amigo, and sobrang tipid niya, no? Yun yung advantage niya sa mga scooter, di ba? Yung sobrang tipid talaga ng mga manual na motor. Yun, hazard natin, tignan natin yung hazard natin. Goods naman lahat ng lights sa mga amigo, makikita nyo, di ba? Napaka-pogi pa rin talaga ng sniper, no? Sa pairings niya, syempre mga amigo, common issue na to, ayan, di ba? Lagi na vlog naman natin to nung bago-bago pa lang yung motor ko, na isa sa common issue na talaga to ng sniper, especially kapag matte pilin yung kulay. Yung sakit niya sa pairings mga amigo, prone kasi sa gas-gas mga amigo eh, no? Ayan, no? So sa mga nagbabalak na mag matte black, siguro baka naman magbago yung isip nyo, eh mas okay pa rin sa akin yung glossy. Yun nga gusto ko sana yung kulay blue, kaso nung time na yung wala kasi talagang keyless version ng kulay blue ni Sniper 155. Unique siya eh, di ba? Makikita nyo naman. Stand natin, all goods pa rin yan, bagong bago pa yan, no? May mga, ito pala yung mga na yan, dulot yan ng pag binababa natin ng yung side stand natin, same sa center stand. Natural lang yan kasi ginagamit natin eh. Dito sa area na to, ayan, malinis pa rin naman yan mga amigo. And ayun, coolant natin kung nakikita nyo, kaunti lang naman yung bawas. Pangatlong refill ko lang yung ginawa ko dyan. Parehas lang din naman ng Yamalube yung nilagay ko. Ganun pa rin yung gamit kong coolant mga amigo, no? Yamalube pa rin. Ito nga yung natin, sprocket natin na 1448 RK po siya mga amigo. Sa mga mags natin, ayan, may mga konting gas-gas, ayan. Sa mga bato siguro, pagka tumatalsik, no? Siguro yung mga panahon nagra-ride kami, no, sa mga medyo bulubundukin ng lugar na, like Tanay, sa DRT, yung Gabaldon, tapos pa kami, Kasiguran ba yun? Basta bandang Aurora. And nakaibigang tunnel ko na rin pala to, Tagaytay. So grabe, ang daming memories nito sa motor ko, no? And dito naman yung ibang videos sa YouTube natin. Nung nag-DRT din pala ako, no, mga amigo, na malapit lang naman sa amin, pero may mga bato kasi ako may encounter doon, na yun yung siguro yung dahilan kung bakit may mga konting galos yung mags ko. Yan, yung makikita nyo may mga puti-puti, hindi sumakit ulo mo kakaisip niyan bakit may mga galos, pa-repaint na lang natin. So yun yung bala ko, ipapa-repaint ko na lang siguro to. Actually meron akong sticker na nabili dyan eh, kaso hindi ko pa siya na-install. Yun siguro din muna yung ilalagay ko habang pansamantalang wala pa akong budget para sa repaint. Yun, sa performance, papakita ko niya sa inyo mga amigo. Yung mga nasa loob niya, nililinis ko yan mga amigo, no? Pag nag-motor wash ako, ginugas ako motor ko, hanggang sa loob yan. Kahit nga may sugat-sugat na yung mga kamay ko, ayan, no? Itong mga sugat na to, galing to sa paghugas ko ng motor. Gusto ko kasi ako mismo yung maghugas eh. Ayaw ko na yung yung sa car wash, yung mga, alam mo yun, yung iba yung maghugas ng motor mo, parang hindi ako satisfied, no? Mas gusto kong ako na lang yung maghugas kaysa iba. Kaysa ibayad ko sa kanila, ako na lang din, no? Para hindi na rin sila mapagod. So yun nga, mas gusto ko kung ako talaga naghuhugas ng motor, kasi isa sa mga gusto ko yun eh. Parang ang sarap din sa feeling na hinugasan mo yung dati mo pangarap lang na motor, no? Tapos ngayon nung hugas-hugasan mo na, no? Nililinis-linis mo na. Mga amigo, kapag nalayo pala tayo mga amigo, kunyari nakaganyan yung natin, keyless natin, yung knob natin, and may marinig kayo na beep na sound, no? Yung kung marinig nyo, ayan, and di ko alam kung ilang, pero I think ganun lang siya kalayo, tapos nag-activate na yung beep sound niya. So bubuksan nga kasi natin yung seat natin mga amigo. Ayan, ayan, napakalinis pa rin, di ba? Ganyan pa rin kasolid yung natin, compartment. Underbone eh, ganyan talaga underbone. Expected na natin yan, na ganyan talaga yung design ng kanyang upuan, di ba? Wala talagang malalagyan. Kaya nga naglagay ako ng top box mga amigo, para may extra lagayan ako kung sakali mag-ride man kami, kung sakali mang parking ako sa mall, meron lang mapaglalagyan ng helmet para hindi tayo bit-bit ng helmet, no? Sa mga clutch lever tsaka brake lever niya mga amigo, ayan, as you can see, ayan na, nagpo-fade na siya, sobrang luma na rin kasi, ayan, puti na siya mga amigo. Ganito pala siya pag tumagal na, no? Ayan, makikita nyo na yung yung puti, yung silver lining na itong ng brake lever natin. Alright, subukan natin mga amigo, subukan natin yung performance niya ngayon mga amigo. Papakita natin sa inyo, titignan natin yung performance niya ngayon after 2 years and 10 months. Alright, ikaw, subukan natin ngayon.
Segunda na agad tayo, no? Woo! Dito tayo. Grabe yun mga amigo, 99. Gagi, bitin pa nga ako mga amigo eh. Gusto ko pa talaga siyang isagad ng ano. Dati na umabot ako kasi 139. Gusto ko siyang umabot sa ganun, kaso bitin sa daan. Dapat doon pala tayo sa ano, bandang unahan nag ano, para medyo mahaba pa yung baylo natin. Sayang. Pero nakita niyo naman mga amigo kung gaano kalakas, di ba? Ganun at ganun pa rin talaga siya. I think lalo siyang lumakas eh. Yung pandulo niya talaga mga amigo, doon ka maso-surprise sa kanya sa motor na to. Yung pandulo niya kasi naka 1448 tayo yung sprocket. Itong area na to mga amigo, ito na yung dulo ng Mindanao Avenue. Tingnan nyo, may mga halaman na dito, no? May mga tanim-tanim na rin mga tao dito, mga gulay-gulay, may mga kalabasa. Ito yung dulo ng Mindanao Avenue, or tinatawag na extension na to, no? Siyempre nga dulo nga eh, diba? Nga lang dito mga amigo, motor lang yung pwedeng dumaan. Sa kabila at ewan ko lang kung pwede yung sasakyan dun sa kabila. Pero ayun nga, tingnan nyo naman, may harang, diba? Motor lang talaga ata makakadaan dito. Wala pa ako nakikita ang sasakyan na dumaan dito. Galing ng banding nila dun, kada hapon, no? Yan yung gusto ko eh, kada hapon may half court man lang, no? Namiss ko talaga mag half court kila ano, Boss CJ, yung kababata ko, sa mayaman kong kababata, no? Pero pag half court ngayon, no, ganitong oras. Hey, solid! Nakita niya naman lahat. 2 years and 10 months. Ganun para sa akin, sulit. Sulit na sulit na sulit. No? 100% satisfied talaga ako sa gawa ng Yamaha dito sa Sniper 155. Although meron naman talagang mga issue tayong ma-encounter sa motor na to and may experience doon. Pero para sa akin, it's normal eh. Ay, may mga moto show din yan, mga kalagbog. Honda Click na quad. And yun nga, normal lang yan eh mga amigo eh, yung issue eh. Lahat naman ng motor mayroon ng mga issue, no? Sa ngayon, walang motor na walang issue. Yun ang masasabi ko mga amigo. Meron at meron pa rin issue talaga. Hindi mawala sa isang motor yan. Pero as long as ginagamit mo naman sa tamang paraan at mini-maintenance mo naman ng maayos, hindi naman agad-agad yan na ano, masisira. Ano yung dulo ng ano mga amigo, ng Mindanao Extension. General Luis na ata ito. Ayun o. Ano kaya meron din? Parang okay, simbahan. Ginawang parking yung harap ng subdivision dyan. Hey Paps! Hey Paps! Cute ng box eh, no? Mga panglagayan ng documents. Hindi siya pwedeng, hindi nga siya helmet din eh. Raider 150 carb, no? Buhay na buhay pa rin yung carb eh, no? Matibay talaga yung carb na Raider, no? Amigo, papaalam na ako sa inyo. Sana mayroon pa rin nanonood sa atin. Kung mayroon man, comment kayo mga amigo. And kwentuhan tayo sa baba, no? Kwentuhan tayo sa comment section kung ano bang mga experience sa motor nyo after ilang taon na ba yung motor nyo, no? Kayo ba mga amigo, yung tanong ko rin pala, ilang taon na ba yung motor nyo at no, anong na-feel nyo nung mga panahong pinapangarap nyo lang din yung motor na to tulad ko, no? Na dream bike ko lang tong Sniper before. Yan, maraming salamat sa inyo mga amigo, walang humpay na pasasalamat sa inyo. Alright, Sniper 150 version 2 yun mga amigo. Dito ko na lang tatapusin yung video na ito mga amigo. Hanggang sa muli, this is Kamoting Noipi na laging nagpapaalala sa inyo na wag mo malimutang laging ride safe. Peace out. Habudi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, cause we're taking off. Pack map here, track is in, pack map here, in